Hello! Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ay, nako, magpapasko, napakaraming issue ng ating gobyerno. Lalong-lalo na sa pagpapatalsik sa ating mahal na pangalawang Pangulo na siyempre, si Sara Duterte. Ayan. Ako'y busy, cleaning, the time. Na araw-araw sa umaga maglinis. Pero talaga nakakapagod, nakakarindi. Nakakarindi yung mga balita, yung mga paninira. Anak ng putya, ang Kongreso pala ngayon COA na. Ang Kongreso pala ngayon ay chismisan na lang. Ang Kongreso pala ngayon ay wala ng karapatan ng kahit sino, kundi sila na lang. At kung sino man ang nakaupo-upong sekretary o speaker. Gano'n na ba ngayon? Samantalang dati naglalaban-laban, nag-aaway-away yung karapatan ng isa, karapatan. Kasi sila nga yung representative ng bansa na pwede nilang pag-usapan, pagtalunan kung ano yung mga makakabuti at hindi makakabuti sa bansang ito. Diba? Tinanggal si Marcoleta dahil dyan sa Meralco na yan, na sa energy. Samantalang energy lang ang issue ha. Ayaw lang niyang tumaas ang at pinabababa niya. Pero ano nangyari? Bagkus, tinanggal siya. Saan ka nakakita sa Kongreso pwede nang tanggalin ang miyembro? First time, mas masahol pang nangyari kay Ninoy Aquino at kay Noynoy. Alam mo yan? So, itong mga to talaga ay Ninoy Aquino. Asawa si Cory Aquino. Tingnan mo, yung sitwasyon natin ngayon guys. Masahol pa sa mga diktador na Aquino noon ang mga nangyayari. Masahol pa sa mga diktador na Aquino. Anak ng putya, ito lang ang presidente na inasahan ng lahat na makakatulong sa bayan at makakatulong sa bansa. Kaya nga slide, di ba? Yun, yung landslide. Lahat, di ba? Pero yan, huwag mong kakalimutan, ha? Sa'yo, Pangulong Marcos na inasahan at pinagtanggol namin ng mahabang panahon. Na ginamit nyo ang mga Duterte para makabalik kayo kung saan kayo ngayon naroon na kapangyarihan. Hindi ka naman magiging Pangulo at lalong hindi ka magiging pangalawang Pangulo kung hindi dahil sa mga Duterte. Tandaan mo yan. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan para palayasin, para kung i-impeach, magpaka-plastic, na huwag i-impeach si Sara. Hindi ka naman mapapa-impeach ang tao. Wala kayo sa utak ni Pangulong Duterte. Wala nga Solicitor General, di mo nga alam anong gamit yan, na in behalf ng Pangulo, dapat yan ang uma-action sa'yo. Hindi mo kasi alam yan, bobo kasi ang mga advisor mo. Sipin mo na lang, maraming naniwala sa'yo. Maraming naniwala dyan sa unity na pinagkakalat ninyo noon with VP Sara Duterte. Umasa ang mga tao na kaya kanila binoto, dahil nandyan si Sara Duterte. Hindi ka nga makabalik sa posisyon Sa haba ng panahon, di ba Aquino ang may kontrol lahat? Nagkaroon lang ng pagkakataon na mabalik ka sa posisyon dahil sa mga Duterte. Kung hindi dahil kay Tatay Digong na maraming naniwala, maraming sumampalataya na may pagbabago, which is naipakita niya sa panahon ng kanyang pag-upo. Naipakita niya yung pagbabago. Krimen, nawala halos ang krimen. 10% ang natira. Ano nangyari ngayon? Sa pamumuno mo, bumalik, dagdag pa, yung 90% na halos natanggal na niya, sa'yo bumalik 200%. Tingnan mo ang krimen na nangyayari ngayon sa bansa. Ang mga drogista, ano nangyayari? Ipinagpatuloy mo ba ang war on drugs? Hindi. Anong ginawa mo sa war on drugs? Bagkus, inutusan mo pa yung mga tao, batikusin ang Pangulong Duterte dahil sa war on drugs? Come on! Ako, lagi akong bumabiyahe. Kung saan-saan ako nakakarating, kaya alam kong eksakto kung ano yung nangyayari sa labas. Ano ginawa mo? Pinabayaan mo. Pagkatapos, anong sumunod? Si VP Sara, ginamit mo. May ginamit ang tao para sirain si Sara diyan sa DepEd na yan. Kaya nga diyan mo siya inilagay kasi everything was planted. Kung ang utak man yan si Romualdez, dahil sa utang na loob o dahil ka sa kung saan, nagtataka why Romualdez has the power to control the Senate along with the Congress,
Sobra, ano to, nagkabayaran ba? Dahil I'm sure, well, kung sa kapangyarihan naman na sinasabi, dahil pipirmahan mo lahat, kahit na, hindi ganun basta yun. Although you can manipulate being the president o being, ayan, yung asawa mong ewan. No? Nung una, galit na galit ako kay Maharlika na sinisiraan kayo. Galit na galit ako kay Maharlika. Pero nung later on, teka muna, pinag-aaralan ko lahat ng kilos niyo. Bakit ganun? Bakit ganito? Bakit wala ng karapatan lahat, pati ang mga ano sa Kongreso? Na wala ng karapatan. Dahil ano, kontrolado nyo lahat. Yan ang unity. Unity, pagkakaisa ng pamumurakot. Unity na pagkakaisa para patanggalin yung mga taong matitino. Yan ang hinahabo, ano nyo, di ba? Kaya masahol pa kayo sa regime ng mga Aquino sa pagkokontrol ng tao na nagpakulong kay Senator Revilla, kay Jinggoy. Tapos yung kay Judge, ano ba yun? Serrano ba yun? Siya yun, nagpakamatay. Diba? Yan yung mga nangyayari na hindi alam ng tao. Tapos sasabihin may pagbabago. Putrakla, we believe in you. We believe that you will go along with Sara Duterte. But what happened? You despise Sara Duterte. Kayo lahat. Imbis na magpaano kayo, magpasalamat kayo dahil tinulungan kayo ng Duterte, mailibing si Apo Lakay. I was there sa libingan ng mga bayani. On that day, pinayagan kayo, di ba? Dahil sa utang na loob, dahil sa tatay ni PRRD na dating tao ni Apo Lakay. And then what? After nung mailibing, di ba? Ano na ginawa ninyo? Tinawag nyo yung tao, nakiusap kayo, nasamahan kayo. Tinausap nyo yung tao na join. Hindi naman dapat tatakbo si VP Sara as vice president. Dapat presidente tatakbuhan yan. Pero hindi, nag-give way. Ano na naman ginawa nyo? Pati si Sara gusto nyo pang ipapatay. Asa na yung mga Tapos ngayon sasabihin nyo may grave threat? Saan ang grave threat doon? O death threat. Ang grave threat kailangan may malapitan na nag-abduct. So death threat, sige, nasaan ang death threat doon? Ang sinabi naman niya, pag ako namatay. Bakit? Kasi di ba pinapatay nyo nga? Sino ba magpapapatay sa kanya? Wala naman siya ibang kalaban. Who dare to touch the vice president? Except the higher position. Sino-sino ba yung mga nasa higher position na yan? Ano to? Mag-declare kayo ng martial law para masunod kayo. Tingnan mo nga, nagtaka ako nung unang-una, wala pang isang taon o isang taon lang na nag-resign agad sila Subiri, Gatchalian, Villanueva, 5 silang nag-resign. Nagulat ako. Naisip ko, oo nga kung nag-resign yung 5 may reason. Diba? Yung secretary mo na si attorney, pinaalis agad ng asawa mo. Dahil balakid. Kaya si Trixie din, si attorney Trixie, diba, umalis din. Bago pa lang yun, wala pang isang taon. Because they are seeing something wrong. Yun. Di ba, mga tanga lang ba talaga ang mga tao for them not to see those simple things? Why they have to leave you? Kasi hindi sila nung una sinuportahan kanila. Even Marcoleta, nakita mo. Ano nangyari? One more thing. May pagbabago ba tayo nangyari? Di ba naging worse lahat ng pinaghirapan ni PRRD? Napunta sa wala. Napakasabi, di ba, dapat bilang Pangulo, ipagpatuloy mo yung naumpisahan ng dating Pangulo para tuloy-tuloy ang pag-asenso ng bayan. Kasi nakita mo umasenso sa ganon, so dapat ganon. Ano nangyari? Pinabayaan mo. Ano nangyari? Bumalpak. Trakla yan. Lahat, kahit sa dito. Sa amin dito dati, walang mga adik. Nag-adisan na. Ngayon, makita mo, nagbalikan. Nagtambayan dito. Pinapatay pati mga aso at pusa. Nakakatira ng gamot. Bakit? Anong gusto mo? Patayin ang mga tao dito?
na mga inosente sa Pilipinas o ipakulong yung mga addict, drug pusher at mga mga pusher. Ganyan kung binaboy ang Pilipinas. Ibinalik mo sa kahirapan, sa kalugmukan, sa kasamaan. Tapos sasabihin nyo may pagbabago? Wala ka nga proyekto. Samantalang dungdung po si Presidente Duterte. Lahat. Yung build project ng tatay mo, pinagpatuloy niya because it was signed long time ago. Ipinagpatuloy niya. Nilagyan na niya ng budget. You're supposed to do it. Have you done it? Ikaw dapat ang magpatuloy ng build na yan na naumpisahan na muli ni Presidente Duterte na galing sa tatay mo. Tinuloy mo ba? Di ba hindi rin? Pinabayaan mo din. Tapos sasabihin maraming pagbabago yung mga yung mga alipores mo, yung mga nagsasalita dito na masyadong maka-Marcos. Maka-Marcos ako. Loyalista ako at malaki ang utang na loob ko. Sa tatay at nanay mo, kaming pamilya ko. Malaki utang namin lahat kay Apo Lakay at kay Madam Imelda. Pero hindi sa iyo. We expect that you are the same. Kaya gusto kong maniwala na hindi ka tunay na Bongbong Marcos eh. Napalitan ka eh. That's what I heard long time ago na paninira. Pero hindi ko pinapaniwalaan yun. Kaya lang ngayon parang gusto kong maniwala. Kasi ang layo. Matalino ka nga. But anyway, hindi mo kailangan basahin yung speech mo like your father. The way you talk. Pero hanggang dun lang eh. Walang aksyon. Napakalayo mo kay Apo Lakay. Napakalayo ng asawa mo kay Madam Imelda Marcos. Napakalayo. The reason why I am really disappointed with you. Nagsasalita na ako ngayon against you. Dati hindi ako nagsasalita. I'm just keeping myself quiet. Sabi ko, may pa ako. Sige, antayin ko pa. Meron pa. Paso, araw-araw, laman ng balita. So, kay Kibuloy lang eh. Ganun ang ginawa ng mga kapulisan mo. Tapos tanga-tanga ka lang, sasabihin mo na hindi armado yung mga kapulisan nagpupunta kay Kibuloy. Inuna nyo lang si Kibuloy dahil supporter ni Tatay Digong. Ang mga tao ni Kibuloy. Yun lang yun. Ang linaw sa mga taong criminal-minded like me. Kasi hindi ako criminal-minded as in ako yung gagawa ng krimen. But I can read the criminal mindset ng tao. How they are doing their plan accordingly. That's what you did. Bagyo. May calamity, nasan kayo? Nasa party? Samantala si Tatay Digong may bagyo, may right there and then. Pupuntahan niya yung araw na yon bago mangyari mga sakuna para imitin yung mga tao niya. Napakalayo mo kay Tatay Digong. Ni wala ka sa kalingkingan, ni 1% wala ka nakuha, kaya tama lang umalis sa'yo sila Subiri, sila Gatchalian, sila Villanueva. Nakalimutan ko kung sino pa yung 5 na yun. At saka si Atty. Enriquez, tama lang yun na umalis. Tama lang. And even Amy Marcos is not supporting you sa senator. Kasi bakit? Makikita niya mali. At mas marami pang nagawang proyekto sa iyo si Amy Marcos, ha? At mas maraming nagawang batas. Lalong-lalo na sa mga matatanda at mga mahihirap, si Senator Amy. Ginamit nyo lang ang mga Duterte para bumalik sa power. Ngayon nakabalik ka sa power, inabuso mo naman ang Duterte. Ginawa nyo na ng kwento, ginamitan nyo ng tao, sa tingin nyo maniniwala kami na korap ang mga Duterte. Sa tagal na nakapeso ang Duterte, none of them ang naging korap. Tandaan nyo. Nasa taga Davao ako eh. Bodyguard yung anak ko ng admin. Ng head ng admin ni VP Sara. So, alam niya yung in and out. Siya pa nagkikwento sa akin, tsaka may mga proyekto. Ganito ka, ganito. Para makuha yung mga proyekto ng mga tao. Kinakala talaga nila yon para masuportahan ang mga taga Davao. Nakita niyo yung Davao City? One of a good city in Mindanao. Napakalayo mo.
Wala ni kahit isang katiting nakuha mo sa mga gawain ni PRRD. The 16th president. And your father. Yan lang ang mga... Well, anyway, sila yung mga dating pangulo. Okay lang din kasi mga iba kasi yung mga tao noon eh. At iba rin yung hinaharap ng mga tao noon. Yung mga panahong wala pa tayo, mga 18th century, wala pa tayo niyan. Pero, at least, kaya wala ako masabi about them. Pero nung buhay na ako, at kilala ko itong mga taong ko, dahil nagsimula ako kay Presidente Marcos na nabuhay, kaya nagsasalita ako. Mula noon, si Presidente Marcos lang, na si Apo Lakay, at si PRRD, ang pwede kong ipagmalaki sa Pilipinas sa Pangulo. Na talagang may tunay na pagmamahal sa bayan, tunay na pagmamahal sa mahihirap, at tunay na malasakit na umangat ang bansang ito. Yan lang, na sinira ng mga Aquino. Kaya ako talaga kahit kailan di ako magiging na Aquino at supporter ng mga Aquino, di ko susuportahan yan. Anong ginawa mo? Ibinalik mo lahat na supporter ng Aquino. Di ba? Ibinalik mo lahat na supporter ng Aquino sa administrasyon mo. Kaya anong pagkakaiba mo? Wala. Wala kang pagkakaiba. Kaya ang pagpapatakbo ng mga Aquino ang adapted mo. Ang papatakbo nila ng korap. Ang daming korap ngayon, oh. Sobra-sobra ang korupsyon. Power. Sobra-sobra ang power ng mga kamag-anak mong kinukuha. Lalong-lalo na si Romualdez. Yung mga tao nakadikit sa iyo, unity, unity. Paano nyo pababagsakin ang Pilipinas? Yan ang nangyari. Hindi unity, paano nyo aano. Kaya napaka-unfair nyo sa mga Duterte. That's your main goal, to destroy the credibility and the personality of Duterte family. Why? Because they are big threat. Because of them, nakapwesto ka. Because of them, bumalik ka sa posisyon. Pero noon, kahit anong try mo, vice president, president, vice president, di ka nga napwesto eh. Doon na lang kay Miriam Defensor Santiago, kay Madam, na talagang do or die, sana yan talaga naging isa sa Pangulo, hindi ikaw. Ako, binabouch ko yan, si Defensor, napakagaling na tao niyan, makatao yan. Maraming sinacrifice yan for the Filipinos. Yan ang tunay. Hindi man siya presidente, pero sa nagpapatupad ng batas at pagpapatupad ng batas, maraming tinulungan yan. Pero ikaw, my goodness, wala kayong ginagawa ng asawa mo. Alam mga kasipanga ginagawa. Pero mo, iinuman ng alak, ipapasa doon sa gawain ba ng isang, yan? First Lady, naknanto siya naman, no? Hindi gawain ng matinong tao yan. Well, actually, sinasabi ko lang yung totoo, ha? Dahil sabi ko nga sa inyo, ako ay dating supporter ng Marcos. Supporter pa rin naman ako ni Apo Lakay at ni Madam Imelda. At ni Amy Marcos. Pero, hindi na ako supporter ng BBM. I'm really disappointed. Ilang taon na tayo ngayon? 3 taon? Lalalo tayo na lugmo. 3 taon? 3 taon, 3 taon. Napakaraming achievement ni PRRD. And I am one of the, event coordinator. I used to be one of the event coordinator under ASEC Marimbanaan. Alam yan, ang mga pro-Duterte na kasama ko dati. Wait lang. Ako kukuha ng mga tarpaulin, ako lahat, ang budget, lahat. Sa akin lahat yan. Akin ang plano. Ako tatawag sa mga tao. Akin lahat yan. Even I'm using my own money. Kasi kababalik ko lang from Dubai, so definitely may pera ako. Doesn't matter with me.
as long that I will support, that I believe na presidente ko ay may puso para sa Pilipino. Hindi naman ako nagkamali eh. Kaya I devoted myself to be part of the Duterte. Doesn't matter. Nakasalamuha ko na lahat, ang mga dating mga pro-Duterte. Kasalamuha ko yan halos lahat. Sila Martin, sila Sir Martin Andanar. Diba? Sila Cayetano, sila Aguirre. Nakasalamuha ko lahat yan. Kahit ngayon sa, diba? Na nagkaroon ng issue sa, ay nako. Kaya nga kami Duterte Cyber Warrior eh. Kami yun. Si Rio, ako, si Dr. Salim Macdo, at syempre, yung aming muse at pinakamatalino na talaga namin, si Morokini. Kaming apat, ang Duterte Cyber Warrior na noon ay sinasabing bayad. Ako ang tawag nila sa akin noon, inang bayan. Bayad daw kami kung ano-ano. Hindi kami bayad. Dahil mahal namin ang bayan namin, kaya minahal namin ang Pangulo namin na nagmamahal sa bayan. Pinaglaban namin. Kaya sumuporta kami sa Marcos dahil nga sinuportahan ng Duterte ang mga Marcos, lalo sila BBM. So, naniwala kami na may mga mangyayaring pagbabago kung magjo-join force ang Duterte at ang Marcos. Pero ano nangyari? After na pakinabangan ng Duterte, sinipa ng Marcos, ginawa ng kwento. Bakit? Dahil sa mga eleksyon na nalalapit? Do you think masisira nyo ang Sara Duterte at ang PRRD sa dami ng nanira dyan? Sa dami ng nagawang mabuti sa Davao at sa Pilipinas ang mag-ama. No one can destroy Duterte's name. Tandaan nyo yan. Tingnan nyo nga ako Marcos loyalist ako eh. Pero ano nangyari? I'm really disappointed. So I stick now with Duterte. Kasi nakikita ko, hindi ako blind na supporter. I am not blind para lang suportahan ko ang mga taong yan kahit na mali na ang ginagawa. Nasaan ang proyekto mo? Para sa taong bayan, meron ba? Wala nga eh, di ba? Ang proyekto mo, sirain ang mga Duterte. Walang iya kayo? Yang funding na yan, sa dami ng may fund na yan, yung military fund, yung mga secret na na yan, tawag dyan, nakalimutan ko na. Hindi lang naman si Sarang meron yan. Ang Pangulo meron yan. 1,000 departamento meron yan. O bakit si Sara lang hinahabol nyo? Kasi si Sara lang ang gusto nyo lumabas na masama. Diba? Oh, may mga sobre-sobre pang lumalabas sa mga nasaan? Meron bang fingerprint na nanggaling kay Sara? Oh, tulad ko, dati akong operation manager. May ginawang kasamaan yung tao ko, si Brian. Oh, alam ko agad yung ginagawa ni Brian dahil ako yung operation manager. Di ba? Roderick Paulate. O may ginagawa yung tao niya, alam niya agad. Ganon? Lahat ba kailangan alam ang nag-uutos agad yung nasa utak? Di ba? Pwedeng biktima rin ang mga nasa utak. Yung mga pumipirma. Ganon lang ang logic nun. Mga hayop kayo. Nung una, hindi ako naniniwala sa bintang lahat ni Maharlika. Pero maraming nagbibintang si Maharlika, nagre-research ako, hinahanap ko yung mga videos. Yung mga videos na yun, pinapanood ko kung totoo nga yung sinasabi ni Maharlika. Napapatunayan ko. Yun na lang pag-inom niya ng alak na ibinigay niya kay Cheese. Tapos, yung paglalakad, yung lahat. I mean, that's only one example. Anyway, maglulubat na ako. I will continue this later on, guys. Sa mapagpalang umaga. Let me clean my pets, my bar babies area. Alright? God bless you, everyone.